nila magdala ng placards. Sino nagpapasok? Kaninong bisita ang mga yan? Eh, syempre, bisita nila yan, kinakamayan nila. Kinakamayan nila Bisita nila Tulfo ba yan? Nila Kiko Pangilinan, ni Alam niyo, Mitsubishi, mahirap lang kasi sagutin itong Sherwin mga Gatchalian. matatanda na Kasi baka sabihin nila, bastos naman ako pag sinagot ko yung mga ito Ang ayaw ko lang dyan, yung they're calling for the resignation of Senate President Alan Peter Cayetano while inside the Senate. Not only that, bakit ang ingay-ingay nila ng pag-resignin yung Senate President ngayon na si Senator Alan Peter Cayetano? Pero bakit ang tatahimik ninyo sa nakawan sa gobyerno? Sa BBM resign. Diba? Ipinapa-resign nyo si Alan Peter, pero never kayo nagsasabi na BBM resign. Exactly. Diba? Diba? Na si BBM naman ang punot dulo nitong mga nakawan na ito. O bakit di nyo rin yung mga kasama nyo dyan sa Kongreso? Kung talagang ang pinapanindigan nila is para sa bayan at pagmamalasakit sa taong bayan, bakit hindi rin nag-iingay sa Kongreso? Siguro ang solusyon dyan talaga, Kati, snap election. Ako din. Punta kami dyan yung sa totoo lang, we'll go to the Senate on June 4 Pero ngayon, canceled na daw for now. At ang issue doon ng minority bloc ay hindi daw pwede mag-create si SP Alan Cayetano ng subcommittee sa Blue Ribbon. Tama naman po. Pwede naman po mag-create. Oo nga. Halatang pinipigilan. Nako, kayo dyan. Specific lang sa flood control. Diba? Para talagang yun lang ang trabaho niya para mapabilis. No? At saka nakafocus yung subcommittee doon sa kanyang findings doon sa investigation ng flood control. Sabi mo nga, Kati, sinasabi na yung mga tao na, bakit kung kayo mag-walk out? Okay lang? Exactly. Hero kayo? Kung itong sila ang mag-walk out, masama sila? Ang sabi ng tatay ko sa English, what is good for the goose is good for the gander. English yan Tsaka yung English speaking na kailangan na may twang Kati, alam mo, nauso na itong twang-twang. Yung British? Ano ba itong mga abogado ngayon meron ng twang? Naalata ako. Huwag kayong ganyan, huwag kayong ganyan. Hindi lahat ng magaling mag-English matalino, pero freedom of speech, Kati, kung gusto niya ng British accent, gusto niya ng American accent, pero yung pilit na pilit mo yung twang mo, hindi bibili ng tao yan. Hindi bibili ng tao yan. Kaya sabi ko nga, ano ba to ba? Para kumita ako, dapat meron na rin akong ilalabas na mga twang. Mother, nabasa mo ba yung pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte? Si Kong Paulo po Duterte, na nanalo si PBBM sa presidential race noong 2022 dahil sa kanyang naging katambal sa pagtakbo na si Vice President Sara Duterte. Oo naman, kaya natalo kami. Sabi nga po ni Kong Pulong, and I quote, tungkol sa sinabi mong wala kang sa pagtakbo kasama si Vice President Sara Duterte, tama ka dyan. Wala ka talagang dapat pagsisihan dahil simple lang ang katotohanan. Kung wala si Sara Duterte, hindi mo sana napanalunan ang halalan sa ganoong kalaking lamang. Correct. Kasi nung tumakbo siyang Vice President yan si Bongbong, against VP Lenny, nasa Commission on Elections pa ako, commissioner ako. Lamang na lamang sila dun sa Ilocos, siyempre, bayan nila yun, di ba? By 200,000 something votes. Pero ang lamang kasi ni Lenny sa bayan ko, sa province ko, sa kay Bongbong ay 600,000 votes. Imagine, the margin. Ang lamang ni Ram Rojas against Duterte was 500,000 votes, pero ang lamang ni Lenny sa kay BBM was 600,000 votes. Yan. At syempre sa Mindanao, nang na-cover ng Negros yung Ilocos votes, ang Mindanao naman ang sumulpot na nagbigay ng panalo kay BP Lenny by more than 200,000 votes. So ibig sabihin, BBM, kung hindi ka naman sinamahan ng mga Duterte, hindi ka mananalo. Malamang hindi ka nga nanalo Di ba? Kasi, paano ka naman mananalo kung yun lang ang baluarte mo? Di ba? Correct. Ang lakas-lakas na rin ng
ng pool ni Lenny nung sa huli na di ba? Grabe na yung mga rally, grabe na yung bandwagon. At saka napansin ko pala sa kampanya, yung ayaw hawakan ni BBM yung kamay ng tatay ni Mig Zubiri. Oo, nakita ko yun. Bakit kaya ganun? Parang may galit siya. Natalo yun, di ba? Oo, natalo. Oo, natalo yun. At saka, Mother, babalikan ko, may nagpo-float kasi, ewan ko kung totoo to, na si BBM daw, balak tumakbong Vice President, tapos Presidente daw po si Mayor Lenny Robredo. Naku, So, may nagpo-float po, may lumulutang ho na ganyang story. Ano yan yung mga I don't think Mayor Lenny will do that. Diba? Para naman siyang nagpakamatay. Oh, parang namang lulukoy nyo na naman kami, kagaya nung dati na pag nanalo si Bongbong, isusoli ang mga ay magbabaha ng pera dahil lahat ng mga yaman nila ipamimigay nila sa mahihirap. Alam mo, kayo, you can fool the people once but you cannot fool them all the time. Every time. Saka, ano naman gagawin ni Lenny sa iyo as Vice President niya? Oo. Bakit pa siya tatakbo? Hindi ba? Kung ikaw lang din pala ang amo. Ay, Tsaka ang naku, hirap. BBM. Baon sa utang, Oo. bibigay papasa mo yung problema. Oo, kaysa naman doon na ang galing-galing na ng Naga. Naging highly urbanized na nga di ba? Correct. She can do a lot there. And that's really her first love, I think, is local government. So, huwag kayong maniwala dyan. Dahil yung mga survey daw ay malapit na daw mahabol si Lenny, ganyan. So, si Lenny, pag may Marcos, mananalo, di ba? Actually, yan din ang dream yata ng mga ibang kasama dyan ni, kunyari, si Trillanes. Si Trillanes, di ba? Siya yung nagpo-promote niyan Si Trillanes nagpo-promote niyan na sumama na lang ng Lenny at Marcos. Together. Ay, nako, kawawa kayo. Parang, yan ang totoong kain suka. Correct. Maling-mali. Wag niyo po asahan yan. At unfair na yan kay Mayor Lenny na pinupush nyo. Tapos, pag parang Sa hindi huli. naman mananalo, iiwanan nyo. Di ba? Parang dapat naman sana ay isipin ninyo na kung ang panalo lang ay iniisip ninyo, kahit ano pa si Marcos, ganyan na. Kasama ang nangyayari sa ating ekonomiya at sa ating bansa, magmamarcos kayo. Para lang, wag si Sara Duterte manalo. Mother, Maling-mali naman po yan. Dapat isipin po ninyo ang bansa natin. Mother, may iba tayo. No? Nakita ko kahapon sa Senado, may mga bisita doon sa VIP section area. Naglabas sila ng mga placards. Is it, bawal yun, di ba? Hindi Sa tama tagal yun. ko dyan sa Senado noon, I was Chief of Staff of Senator Miriam Santiago. I was also acting COS of Senate President Angara bago ako nagpuntang Harvard. Naging consultant pa ako dyan Sa first time ko nakita yan, na inalaw yung may placard. Di ba? Parang sa akin pambabastos. At saka ang nakakapagtaka doon, bakit? Eto ako dati, Mother, naintindihan ko na merong anti-administration, yung mga makakaliwa na yung dating totoong paglalaban, ngayon hindi na Kasi nakita ko talaga yung aspeto ng divide and conquer at panggugulo. And ang hindi ko maintindihan, bakit nakakapasok yung mga katulad nila sa loob ng isang institusyon ng gobyerno na nandiyan ang mga leader natin. Paano kung may mga gagawin yan, di ba? Dapat tong Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, Philippine Marines, yung mga kapulisan, dapat bantayan na yan ng mabuti. Lalo yung mga NPA, yung mga makakaliwa align na politician, di ba? Kasi nakita ko talaga masyado na silang masyado na silang malalakas sa loob. Palang plano nila magdala ng placards. Sino nagpapasok? Kaninong bisita ang mga yan? Syempre bisita nila yan, kinakamayan nila. Kinakamayan nila Bisita nila Tulfo ba yan? Nila Kiko Pangilinan, Alam niyo, Subiri, mahirap lang kasi sagutin itong Sherwin mga Gatchalian. matatanda na Kasi baka sabihin nila, bastos naman ako pag sinagot ko yung mga ito Ang ayaw ko lang dyan, yung they're calling for the resignation of Senate President Alan Peter Cayetano.
while inside the Senate? Not only that, bakit ang ingay-ingay nila ng pag-resignin yung Senate President ngayon na si Senator Alan Peter Cayetano? Pero bakit ang tatahimik ninyo sa nakawan sa gobyerno? BBM resign. Di ba? Ipinaparesign nyo si Alan Peter, pero never kayo nagsasabi na BBM resign. Exactly. Diba? Diba? Na si BBM naman ang punot dulo nitong mga nakawan na ito. O bakit di nyo rin yung mga kasama nyo dyan sa Kongreso? Kung talagang ang pinapanindigan nila is para sa bayan at pagmamalasakit sa taong bayan, eh bakit hindi rin nag-iingay sa Kongreso? Siguro ang solusyon dyan talaga, Kati, Oh. snap election. Ako din. Sabi, Diba? kung ganyan naman kayo na ayaw nyo naman sumigaw ng BBM resign, pati nga doon sa EDSA, binawal nyo kami. Totoo. Kaya nga hindi na ako pumunta. First time, hindi ako pumunta eh. Yung mga tao doon na, di pa yata tao yun nung nag-EDSA kami eh. Sila na ngayon namumuno doon. Ayaw ng BBM resign. Ay, ganito na lang. Tayong lahat, sabay na lang tayo, magsigaw tayo ng snap election na lang. Di ba? Eto. Sige, snap election na lang, pati senador. Yung national offices kasi ang congressman local yun eh. Di ba? Local yun. President, vice president, lahat ng senador, snap election tayo. Lahat tayo sigaw ng ganun para fair. Di ba? Tama. Snap election din yung pati ang posisyon ng vice president. Open lahat. Kaya para naman po, fair naman po na ang problema talaga natin ngayon ay ang corruption, inflation, Diyos ko, smuggling. Ano ba yan? And soon na talaga naman, maraming mawawala ng trabaho. Eto nga, Mother. Unemployment, almost 3 million. Correct. Eto pa, Mother, may bago. Naghain na naman ang National Bureau of Investigation or NBI ng ethics complaint. Ethics na naman laban sa controversial at ang favorite na nila na kinatawan ng ika-4 na distrito ng Cavite na si Congressman Francisco Barzaga sa Kamara ngayong Martes, today. Okay? Personal na inihain ni NBI Director Melvin Matibag ang reklamo sa tanggapan ni House Secretary General Cheloy Garafil. Ayon kay Matibag, nagugat ang reklamo sa ilang social media post ni Barzaga kung saan iginiit nito na may tangkang pagpaslang sa mga senador na umano'y isinagawa ng NBI sa gitna ng standoff na naganap noong May 11. Yun yung may barilan. Ani Matibag, may 9 na post na aming napatunayan daw mula sa kanyang account kung saan inaakusahan niya ang mga miyembro ng NBI na nagtangkang magsagawa ng assassination sa Senado. Samantala, sa isang Facebook post naman, sinabi ni Barzaga na ang reklamong inihain ni Matibag ay ginawa umano sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam niyo po, dapat nga kayo yung makasuhan kasi may binugbog din ho kayo na tauhan ng OSAA. Oo, tama. Diba? Oo, tama. Kawawa yun, ginagampanan lang niya yung trabaho niya. So, at saka government official po kayo. Ang ayaw ko dyan, Cathy, the NBI is using our taxpayers' money. They're being paid by the taxpayers. Alam mo, malaking argumento yan sa ibang bansa like the United States. Oo, bawal na yan. pag yung mga ahensya ng gobyerno ay gumagawa ng mga sobra na o kabalbalan, ang focus dyan is taxpayers' money. Di ba? Exactly. We are yun ang paying ginagastos. your salaries. We are paying your gasolina. We are paying all your, what do you call this? Pati nga pagkain nyo dyan, di ba? Pag meron kayong operations Na, ngayon, ano naman sa NBI? Kung magsabi ang isang congressman na sa tingin ko, yung pagpasok doon na ganyan ay sa tingin ko ay may assassination plot. Opinion niya yun eh. Ano naman ang masama dyan? Sinabi ba niya na I ordered these people to assassinate? Yeah. So and so? Or you ordered those people to assassinate so and so? Di ba? He was speaking in general and that is his freedom of speech. At saka bakit yung sinisingle out yan si Congressman Kiko Barzaga? Correct. Dahil matapang siya na maglabas na tingin niya kabalbalan ng BBM gang. Tsaka ayaw po namin dyan, Attorney Matibag, maging fair ka naman, Attorney. Kasi ang taas naman ng posisyon mo.
Kung ang dinidepensahan mo si BBM, dapat si BBM na po ang magreklamo. Bakit naman ito? Nasuspend na nga 2 times si Congressman Kiko, pailan mo pa sa ethics. Ngayon, isang tanong dyan, pwede ba ang another government agency ay mag-file ng ethics complaint against Congressman? I think this is the wrong remedy. I don't know about you there, Speaker, but I think this is the wrong remedy. You should be filing it with the fiscal. Bakit siya magpa-file dito sa ethics committee? Dapat congressman na nagpa-file dyan sa ethics committee. Ito pa. Baka hindi Congresswoman din ang asawa niya Oo, ayun pala. Ito pala ang tandaan ninyo. Magbasa na lang kayo dyan, ha? Ang jurisprudence po sa successive na suspend sa isang congressman or isang mayor ay ang kaso ni Rodolfo Ganzon versus Court of Appeals. Yan. Love na love ko yan. Ang kasong yan, nung nagtuturo ako ng local government code sa UP Law, because ang RTC judge dyan na nag-issue ng TRO against the DILG secretary was my father, Judge Sixto R. Guanzon of the RTC of Iloilo. And sinabi ni Judge Guanzon na nasuspend nyo na siya minsan eh. Gusto nyo pa i-suspend nyo siya ulit? Tama ba yan? Continuous na yung suspension nyo. Hindi na yan tama. Because you're depriving the people their right of representation. You're depriving them of their services of the mayor that they elected. Pina-TRO sila ng Judge Guanzon, umakyat sila sa, of course, Supreme Court? hindi, umakyat sila sa, what do you call this, sa CA. Yan, Committee on Appointments. Ganzon versus Court of Appeals. And Ganzon won that case. Rodolfo Ganzon won that case. Dahil sinabi ng Supreme Court na you cannot suspend him successively. You will deprive the people of their right of representation. You will defeat the people's will. Yan po ang Rodolfo Ganzon versus Court of Appeals na sana naman po ay mabasa ng mga abogado dyan na congressman at ang mga gustong-gusto talaga gawin hero itong si Kiko Barsaga. Meow, meow! Ganyan, meow, meow. Ganun doon. Di ba, ganun. Anyway, Mother, nabasa mo ba? May post si Attorney Levy Baligod kaninang umaga. This morning lang, kaugnay sa pagbawi ng invitation ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanya at ng Brave Marines dahil sa possibility na ipitin ng administrasyon ang mga senador ng majority bloc. Actually, parang ang feeling ko, kasi may subcommittee, baka naman si Sen. Rodante Marcoleta na ang ano kaya yun? Hindi ko ngayon kasi... ay suspended, ano? Oo. Hindi matutuloy mo na sa Huwebes. 4. Sana pupunta kami dyan eh. Yung sa totoo lang, we'll go to the Senate on June 4 eh. Pero ngayon ay canceled na daw for now. At ang issue doon ng minority bloc ay hindi daw pwede mag-create si SP Alan Cayetano ng subcommittee sa Blue Ribbon. Tama naman po. Pwede naman po mag-create. Oo nga. Halatang pinipigilan. Nako, kayo dyan. Specific lang sa flood control. Oo, Diba? Para talagang yun lang ang trabaho niya para mapabilis. No? At saka nakafocus yung subcommittee doon sa kanyang findings doon sa investigation ng flood control. Kaya ito pong speech ni... Sabi, may privilege speech na mamaya si Martin Romualdez. Today. Kaya diba? nga, abangan natin yan. Today, baka hapon pa dapat yan, di ba? Sabi today daw eh. Kaya Today. ako, excited ako dyan kasi alam nyo, ngayon Team Martin na ako eh. Team Martin. Gusto ko Team Martin na ako. Gusto ko, yung Go Martin! Yung sabi ni Martin Go Martin. sabi ni Martin ay, I will not go Down. alone. Go down alone. I will, dagdagan ko na lang I will take them with me. Yan. Dagdagan Sinabi natin. niya na executive daw, nag-i-enforce yan. Bakit siya ang mastermind? Saka nabasa mo yung yung statement ng lawyer niya?
Na? yung yung statement ng lawyer niya na ang ano raw, yung sila Martin Romualdez, hindi raw nila magagawa to ng sila lang. Oo, totoo Kailangan naman. daw ng executive. Oo, totoo Diba? naman. Ito kasi, kung conspiracy ito, the act of one is the act of all, yung sinasabi ko na ang conspiracy dito, Act of nanggaling pa doon sa DPWH, simula kasabwat ng mga congressman na ito at yung mga taga-Malacanang na pinasok sa National Expenditure Program or NEP ng DPWH at pinadala sa House Appropriations Yes. Committee. Yes. Pero yung mga pinasok dyan sa unprogrammed funds, mga ganyan, Malacanang na yan lahat eh. Correct. Oo. Alam mo, mother, na-realize ko rin, paano kaya kung ano, no? BBM may control ng unprogrammed Oo. funds eh. Paano kaya kung ano? Kaya pigil na pigil sila, takot din silang humarap si Martin sa Blue Ribbon, no? Oo. Paano kaya yung ganun, no? Ayaw nila din siguro Kasi di ba i-harap ayaw yun. patawag ni Lacson dati? Ay, totohanan na dapat ni Ombudsman Rimulya itong si Martin, yung brad niya sa Upsilon, ha? Totohanan mo na yan, Ombudsman Boying. Kasi, he is already threatening na he'll take you down. I will not go alone, sabi niya. I will take them with Everyone. me. Yeah. I'll take you with me. Marami akong alam sa administrasyon na ito, sabi niya. correct. Bay, kung ganyan, talagang hinahamon ka niya. But, sabi niya, executive daw ang may kagagawa nito. Hindi nila magagawa ito on their own na walang executive. But, totoo naman. Correct. Totoo naman. Correct. Kasi kahit anong padding niya dyan, ganyan-ganyan, kaya ayaw ilabas. Oo. Kaya tuloy si DBM Secretary Pangandaman ay nadamay na. Dapat nga, mother, bakit yung sila Pangandaman, sila Trigiv, sila Bersamin? Wala no? Bakit walang kaso, no? Kasi it's part din sila na ito. Ito yung nakakagulat, di ba? Tinanggalan ng kaso yung mga DPWH na nagsugal, na itinapon ng pera sa casino, yung 400 million. Walang kaso. Absuelto agad? Wala Saan pang ka? trial? Absuelto Oo, na? di ba? Habang yung mga what do you call this? Disclose doon sa Blue Ribbon Committee nakakulong. noon na si Diskaya ay naka-jail. Hindi lang nakakulong. yun, mother, no? Sa akin din kasi, halatang halata. Sana naman mali tayo. Mali ang ating kutob na gagamitin tong mga to para magturo ng mga maling kasabwat. Okay. Diba? That's another angle, ha? Pero, ang tanong nga ni Governor Chavit Singson declare si Ombudsman na kakasuhan si Martin, bakit hanggang ngayon wala? Tama. Oo. Tama naman. Kasi magtataka rin naman kayo, mga kababayan, bakit sa tagal, ang dami nga, again, babalikan natin, nung panahon na nag-iimbestiga si Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, ang daming binanggit na pangalan doon. Ni isa doon, ha? Halos walang kinasuhan. Yung tinuro nga ng mga contractor, hindi kinasuhan. Sila pa ngayon ang nakalabas. Yung mga contractor nakakulong. Yun. Di ba? At itong si Bernardo, state witness agad. Tingnan mo naman sa laki. Yan ba yung malaki ang katawan? Yan ba si Bernardo? Ayan. Yan. Si Diskaya yan, no? Yung Bernardo yung malaki. Safety na pala yun. Ha? Yun Diba? din ang nagsabi na si Bong Revilla daw ay tumanggap ng maleta sa kanya. Oo. Ha? Oo. Yan. Yan ba yan? Parang yan. Siya si Sino ba yan? Hindi, yan si Bernardo. Alcantara atay malaki. Tama ba? Tapos ngayon, si Secretary Bunuan ay nasa hospital na po. Yes, Hospital arrest na po. Oo. Diba? Kaya, Tumaas ang alta presyon. oo, kasi yan talaga hindi niya pwedeng iwasan yan. Kung ako kay Secretary Bonoan, Secretary, nakaladkad na yung pangalan mo dito. Huwag ko kayong papayag na ganituhin lang kayo. Kasi kung ang katotohanan, na isa lang din naman kayo sa nautusan, is dapat to talaga ituro nyo na kung sino yung mga nag-utos or sino talaga yung dahilan kung bakit nangyari to sa ating bansa. Sa tingin ko, kumita naman talaga si Secretary Bunuan. Sa tingin ko, ha? Kasi hindi talaga pwedeng gawin nila yan na hindi yan nag-go signal ang secretary. Kasi pag na-booking sila, edi laking kaguluhan. Hindi ba? Yeah, correct. Pero naman, Secretary Bunuan,
in your sunset years, why don't you just do the right thing for the sake of your grandchildren? Tama. Sabihin mo na. Sabihin mo na, Secretary, ang totoo. Sabihin mo na kung paano nagawa itong mga Paano ghost nag-umpisa? projects. Sino mga nag-request dito sa iyo? Sino ang nakinabang dito? Sino ang nakatanggap ng pera? At hindi naman pwedeng si Bernardo lang ang state witness. Kung ikaw ay mag-offer na ikaw mag-state witness, qualified ka naman because you are not the most guilty. Di ba? Oo. Pag sinabi mo ang mastermind, I see, ganyan. O hindi na ikaw ang most guilty. Kaya, Huwag na ako kayong patatakot. yun ang pakiusap ko kay Secretary Bonoan na in his sunset years, I do the right thing po for the sake of your children and your grandchildren. Tell us the truth. Tell us the truth. Let's put a stop to all this corruption in our country. Because ito po ang simula't dulo ng kahirapan ng mga Pilipino, ang korupsyon. True. Oo. At saka, alam mo, ang tumanda na siya, no? Yung usually, yung iisipin mo, yung pa-retire ka, mag-iiwan ka ng magandang pangalan tsaka legasiya. Ang nakakalungkot doon is yung iisipin mo na matatapos tumanda ka na, tas you thought, okay ka. Tapos, paglabas mo or pati mga apo mo, mga anak mo, pinag-uusapan kayo ng mga tao na ay nakakayayan, kasabwat yan dun sa mga malaking nakawan. Di ba ang hirap po nun, Secretary? Kailangan po talaga may managot. Oo, Alam nyo, sinasabi nga lagi ni Lee Kuan Yew kaya tayo hindi nakakausad sa korupsyon. Agree. Kasi walang nananagot. Exactly. Yan po kailangan ng reforma sa bayan natin at sa gobyerno na dapat managot sila para po matigil na itong pangkawat nila ng pera ng taong bayan. Alam mo, Mother, ang tawag nga daw sa bansa natin ngayon, pambansang takip. Uy, pamansang takip. Bakit pamansang takip? Takipan ng takipan sa kalokohan. grabe. Okay, sa totoo lang,